Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agima Testing. Bali meron lang akong gustong ipakitang video sa inyo mga ka-horror dahil meron na naman tayong isang subscriber na nag-send ng kanyang testingan at ito ay isinend niya sa ating messenger. At ang testingan na ito mga ka-horror ay nakapatungkol sa Bato Omo. Actually, hindi lang yung Bato Omo ang ginamit niya rito. Meron pa siya isang ginamit na mutya rito at ito ay yung kidlat. Bago nga pala niya isinend sa akin yung kanyang kakaibang testingan ay sinend niya muna sa akin itong video na ito. Actually, itong testingan na ito ay common na makikita sa social media, lalong-lalong na sa YouTube. Ito yung pag-testing ng Bato Omo sa kabal gamit ang karayom. So dito makikita niyo mga ka-horror na inilagay niya ito doon sa likod ng siko at dito ay ititiklop niya yung kanyang braso at makikita niyo na talagang hindi naman tumutusok yung karayom doon sa kanyang braso. So yung ganitong klase ng testingan maraming gumagawa nito sa YouTube. So tinanong ko siya sabi ko meron ka ba akong ibang testingan ng Bato Omo mo at eto na nga isinin niya sa akin ito. So dito sa testingan na ito mga ka-horror makikita nyo na meron siyang hawak na batong kidlat at iyon ay sinabi niya sa akin na ito raw ay isang kidlat at andyan yung Bato Omo at doon sa may Bato Omo ay nakapatong yung karayom. So pagmasdan yung mabuti mga ka-horror kung ano mangyayari doon sa karayom. Kung mapapansin nyo mga ka-horror nung idinidikit niya yung kidlat doon sa karayom ay lumalayo yung karayom. Normal kasi kapag ganyan na kidlat, di ba sabi nila magnetic daw yan. So ang metal ay didikit dyan. Pero ito mapapansin nyo na talagang lumalayo yung karayom Pero ang nakakapagtaka rito mga ka-horror kapag inilayo niya yung kidlat doon sa karayom ay hinahabol ito ng karayom. So tingnan nyo mga ka-horror ayan lumayo. Pag inilayo niya, tingnan nyo testingin niya ulit. Ayun So yan So lalayo ayun hinihigop. Ayun tinutulak tapos biglang hinihigop. So ano kayang klase ng kapangyarihan ng meron ito mga ka-horror? Ano kayang klase ng enerhiya? So panoorin ulit natin to mga ka-horror at ngayon ay isusum ko para mas malinaw yung video. Tingnan nyo kapag inilapit yung kidlat doon sa karayom ay itutulak niya ito o lalayo yung karayom. Pero kapag inilayo niya na yung kidlat biglang dumidikit yung karayom o hinahabol niya yung kidlat. So tingnan natin mga ka-horror. So yun mga ka-horror nakita nyo naman na nung idinidikit yung kidlat doon sa karayom ay lumalayo yung karayom. Pero nung inilayo na yung kidlat ay tila merong magnet na hinihigop niya naman yung karayom. So nakakapagtaka anong klaseng kapangyarihan ang meron dito. Tinanong ko nga mga ka-horror yung nagmamay-ari ng gamit na ito kung yung kidlat niya ba ay talagang dumidikit yung karayom o namamagnet niya yung metal. Sabi niya ay hindi raw. So hindi ako naniwala. Kaya sabi ko, maaari mo ba akong sendan ng video? At ayun, hindi naman tayo nabigo at sinendan tayo. Nag-sample siya na talagang yung karayom ay hindi namamagnet nung kidlat. So panoorin natin mga ka-horror. Sa video na ito mga ka-horror ay tinry nung lalaki na ilapit yung kidlat niya doon sa karayom.
pero hindi talaga nahihigop o hindi na mamagnet yung karayom. Ayan, makikita nyo naman mga ka-horror, no? Kung yan ay magnetic, dapat talaga dumikit na yan, ano? Pero hindi eh. Ang nakakapagtaka lang, ano, kapag ipinatong na yung karayom doon sa omo, doon nagkakaroon ng reaction. So, anong klase kayang enerhiya, no, ang ibinibigay ng bato omo doon sa karayom, kung bakit napapagalaw ito nung kidlat. So, kakaibang testingan to mga ka-horror, ano? Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Tinanong ko nga yung nagmamay-ari ng bato omo na ito at saka ng kidlat, ano, kung saan niya ba nakuha itong gamit niya na ito. Kaso ayaw niyang sabihin eh. Kumbaga confidential daw at yun daw ay talagang sekreto niya. Ang sinabi lang niya sa akin ay ipinamana sa kanya. So napakaswerte ni kuya, no, na napamanahan siya ng ganitong klase ng gamit. Actually, no, kahit si kuya nga, no, ay napakasikreto dahil ayaw niya nga ring ilabas yung pangalan niya o ayaw niyang magpakita sa camera. Kahit nga yung alias niya ay hindi niya sinabi. At ang sabi niya nga sa akin ay masaya na nga raw siya na i-share niya sa akin itong video na ito at magawan ko ng video. So dito, no, meron pa isang testingan na ginawa si kuya, no, na patunay lang na talagang hindi namamagnet nung kidlat yung karayom. Ayan, meron 3 karayom na inilagay si kuya, oh. Kung talagang namamagnet yan, dumikit na yan, ano. Pero yun nga, hindi talaga siya namamagnet. At yun nga mga ka-horror, no, nasaksihan natin yung kakaibang testingan ng bato omo at kidlat na gamit ang karayom. Actually, no, ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klase ng testingan, kaya nagkaroon ako ng interest doon sa video niya. At kung kayo naman mga ka-horror ay mayroong ganitong klase ng kakaibang testingan ay pwede nyo rin naman itong i-share sa akin at try nating gawan ng video at nang maipamahagi natin yung ganitong klase ng kaalaman doon sa mga ka-horror natin at mga kapatid, at lalong lalo na yung mga naniniwala sa mundo ng espiritual. So ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kaya at meron nga kayang kakaibang enerhiya ang nangyayari sa pagitan ng bato omo at ng karayom at ng kidlat? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po. Yan ang tunay na lambing. Walang fake, lahat totoo. Saludo sa fans, kayo ang